ang amoy ng floor wax, at ang malamig na buga ng aircon ang laging sumasalubong kay Likha Magdiwang sa bawat araw niya sa Sinag Corporation. Para sa isang janitor na tulad niya, ang malawak at kumikinang na sahig ng lobby ay parang isang malaking salamin. Isang salamin na nagpapakita ng kanyang pagod na refleksyon kasama ng mga taong nagmamadaling dumadaan, mga taong nabubuhay sa mundong hindi niya kailanman magiging bahagi. Natapos niyang punasan ang huling bakas ng sapatos sa sahig nang tumunghay siya. Sa gitna ng lobby, nakatayo ang isang dambuhalang logo ng kumpanya, isang araw na sumisikat, gawa sa ginto. Sinag, liwanag, pag-asa. Napangiti siya ng mapait. Ang tanging sinag sa buhay niya ay ang pag-asang balang araw. Makakaipon siya ng sapat na pera para matupad ang pangarap ng kanyang ina. Isang sahod na lang, inay. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang logo. Isang sahod na lang at maipapatayo na natin ang munting tindahan mo. Iyon ang nag-iisang pangarap na nagpapagaan sa pagod ng kanyang mga braso at sa sakit ng kanyang likod. Ang makitang muli ang nangiti sa mga labi ng kanyang ina sa kanilang munting baryo Pag-asa. Nang matapos ang kanyang shift, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit. Maingat niyang isinabit ang uniforme at isinuot ang kanyang nag-iisang disenteng polo shirt, puting-puti at plansado, na inilalaan niya para sa pag-uwi. Kahit pagod, kailangan niyang magmukhang presentable. Kailangan niyang ipakita sa sarili na kahit gaano kahirap ang buhay sa Maynila, hindi siya nagpapatinag. Habang naglalakad palabas ng gusali, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at idinial ang numero ng ina. "Hello, inay." Malambing niyang bati nang sumagot ito. "Likha, anak. Kumusta ka na riyan? Kumakain ka ba sa tamang oras?" Ang tinig ng kanyang ina, kahit basag sa linya, ay musika sa kanyang pandinig. "Opo, inay. Huwag kayong mag-alala sa akin. Malakas pa ako sa kalabaw." Pagbibiro niya, kahit kumakalam na ang kanyang sikmura. "Kayo po, kumusta? Uminom na po ba kayo ng gamot ninyo?" "Oo, anak. Huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga ay ikaw. Malapit na ang kaarawan mo. Uuwi ka ba?" Napahinto si Likha sa paglalakad. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Malapit na po, inay. Konting tiis na lang po. May sorpresa po ako sa inyo pag-uwi ko." "Ikaw talagang bata ka. Ang makita ka lang ay sapat na sa akin." "Malapit na po, inay. Pangako." Pagkatapos ng tawag, gumaan ang kanyang pakiramdam. Bawat hakbang niya palayo sa Sinag Corporation ay hakbang palapit sa kanyang pangarap. Ang ingay ng mga busina at ang pulutong ng mga tao sa sidewalk ay hindi na niya halos napapansin. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang maliit na tindahan, puno ng mga paninda, at ang kanyang inang masayang nag-aasikaso nito. Ngunit sa isang iglap, ang pangarap na yon ay binasag ng isang nakabibinging tunog, isang matinis na pagpreno ng gulong sa aspalto. Sinundan ng isang malakas na kalabog ng metal sa metal na patigil ang lahat. Ang oras ay tila huminto. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, napalitan ito ng mga sigaw at pagkakagulo. Napalingon si Likha. Sa di kalayuan, isang itim na van ang bumangga sa isang eleganteng itim na sedan. Usok ang lumalabas mula sa makina ng van at basag ang salamin sa bintana ng kotse. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao palayo, natatakot na baka sumabog ito. Pero may napansin si Likha. Sa tabi ng kotse, sa ibabaw ng maruming aspalto, may isang babaeng nakahandusay. Hindi siya gumagalaw. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, ngunit ngayon, ang isang bahagi nito ay nababahira ng dugo. Walang lumalapit. Ang lahat ay nakatingin lang, abala, sa pagkuha ng video sa kanilang mga cellphone. Hindi nag-isip si Likha. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw.
Tumakbo siya, sinuong ang mga nag-uusyosong tao. Palapit sa babae. Miss! Miss, gising! Marahan niyang tinapik ang pisngi nito, walang tugon. Ang mukha nitong parang pinintura ay blangko at maputla. Napansin niya ang isang malalim na hiwa sa noo nito, malapit sa buhok, na walang tigil sa pagdurugo. Ang dugo ay dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa alikabok ng kalsada. Kailangan itong mapigilan. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niya sa mga taong nakapaligid, ngunit ang mga ito'y tila mga estatwang, nakatitig lang. Wala siyang ibang maisip. Walang alinlangan, hinubad niya ang kanyang suot na puting polo shirt. Ang nag-iisang damit na maipagmamalaki niya, ang damit na iniingatan niya para sa pag-uwi. Mabilis niya itong tiniklop at maingat ngunit madiin na idiniin sa sugat ng babae. Umaasang mapipigilan nito ang pagdurugo. Ang dating puting-puting tela ay agad na binahiran ng pula. Kaya mo yan, miss. Dumating na ang tulong. Bulong niya, kahit hindi niya alam kung naririnig siya nito. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Ilang sandali pa, ang ingay ng mga busina ay napalitan ng papalapit na tunog ng sirena. Humawi ang mga tao. Isang ambulansya at isang police car ang dumating. Mabilis na kumilos ang mga paramedic. At sa isang iglap, inilipat na nila ang babae sa isang stretcher. Nakahinga ng maluwag si Likha. Tumayo siya. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Hawak pa rin niya ang kanyang polo shirt na basang-basa na ngayon ng dugo. Ngunit bago pa man siya makaalis, isang malakas na boses ang pumunit sa kanyang tainga. Magdiwang! Lumingon si Likha at nakita ang hepe ng security ng Sinag Corporation, si Mr. Rivas, na galit na naglalakad palapit sa kanya. Ang makapal nitong kilay ay halos magsalubong na. Anong ginagawa mo dito, ha? Bakit mo iniwan ang pwesto mo? Hindi mo ba alam na bawal yan? Sunod-sunod na bulyaw nito, dinuduro-duro siya. Sir, kasi po, yung babae, naaksidente po siya. Kailangan niya ng tulong. Pautal-utal na paliwanag ni Likha. At sa tingin mo, trabaho mo yan. May mga pulis. May mga rescuer. Anong tingin mo sa sarili mo, superhero? Tignan mo ang itsura mo. Nakasando ka na lang at duguan pa. Anong sasabihin ng mga tao? Janitor ng Sinag Corporation, nakikipag-away sa kalsada. Hindi po, sir. Tumulong lang po ako. Hindi na naituloy ni Likha ang sasabihin. Ang mukha ni Mr. Rivas ay namumula na sa galit. Para dito, ang ginawa ni Likha ay hindi kabayanihan, kundi isang malaking perwisyo na nagdudulot ng masamang imahe sa kumpanya. Itinuro ni Mr. Rivas ang nanggagalaiting daliri sa mismong mukha ni Likha. Ang bawat salita ay parang isang suntok na dumadapo sa kanyang sikmura. Pakialamero ka! Nagdulot ka lang ng kahihiyan sa kumpanya. Simula ngayon, huminto ito saglit. Tila ninanamnam ang kapangyarihang hawak, tanggal ka na sa trabaho. Natigilan si Likha. Ang ingay sa paligid ay biglang naglaho. Wag ka nang magpapakita pa rito. Ang huling mga salita ni Mr. Rivas ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Likha. Biglang gumuho ang lahat. Ang pangarap para sa ina. Ang sahod na inaasahan. Ang munting tindahan sa Baryo Pag-asa. Lahat ng yon ay naglaho. Kasabay ng pag-alis ng ambulansya, dala ang babaeng ni hindi niya kilala, at kasabay ng pagtalikod ni Mr. Rivas, dala ang kanyang kinabukasan. Naiwan siyang nakatayo roon. Sa gitna ng kalsada, nakasando. Hawak ang duguan niyang pangarap. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Mahalina Montesillo ay hindi ang sakit, kundi ang nakakainis na amoy ng antiseptic. Sumunod ang isang matinis at paulit-ulit na tunog ng makinang nasa kanyang tabi. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay nakasisilaw na puti. Ang kisame, ang pader, ang kumot na nakabalot sa kanya. Isang mamahaling private suite sa ospital. Kilala niya ang lugar. Sinubukan niyang bumangon,
Ngunit isang matalas na kirot sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Napapikit siya ng mariin. "Ma'am, halina! Gising na po kayo!" Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang kanyang executive assistant na si Ana na may halatang pag-aalala sa tinig. "Tubig!" Utos ni Halina at ang boses niya ay kasing tuyo ng kanyang lalamunan. Agad na inabutan ni Ana ng isang basong tubig si Halina. Maingat na inaalalayan ang kanyang ulo. Pagkatapos uminom, tila bahagyang bumalik ang lakas ni Halina. Ang kanyang mga mata, na kulay madilim na tsokolate, ay muling nagkaroon ng talas. Tumingin siya kay Ana na para bang isa itong empleyadong late sa report. "Anong nangyari?" Tanong niya, walang bahid ng emosyon. "Na-aksidente po ang sinasakyan ninyo, ma'am. Isang van po ang bumangga sa inyo. Mabuti na lang po at I don't need the details." Putol ni Halina sa sinasabi nito. "How long have I been here?" "Mga 5 oras na po, ma'am." Sabi po ng doktor, minor concussion lang daw po at kailangan ninyong magpahinga. 5 oras, 5 oras na nanasayang. 5 oras na walang nagagawang trabaho. Napabuntong hininga si Halina, isang tunog ng pagkainis. "My phone! At i-update mo ako sa nangyari sa board meeting kanina." Mariin niyang utos. "Pero ma'am," sabi po ng doc, isang tingin lang mula kay Halina ay sapat na para tumiklop si Ana. Walang imik nitong iniabot ang cellphone. Sa sumunod na kalahating oras, ang silid 502 ay naging isang extension ng kanyang opisina. Sunod-sunod ang mga tawag. Ang boses ni Halina ay malamig at kontrolado, nagbibigay ng mga utos, pinapagalitan ng isang department head, at sinasara ang isang deal sa telepono. "Listen, Mr. Tan, the deadline is non-negotiable. Make it happen or I'll find someone who can." Anya sa huling kausap, bago ibinaba ang tawag ng walang paalam. Sa sobrang inis, ibinato niya ang mamahaling telepono sa malambot na sofo sa paanan ng kanyang kama. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay lalong tumitindi. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga nagtataasang gusali ng syudad. Ang kahariang binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Bawat gusali ay isang paalala ng kanyang tagumpay. At bawat tagumpay ay isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa nakaraan. Isang madilim na gabi, sa loob ng dati niyang opisina. Ang mga salitang sinabi sa kanya ng lalaking minahal niya, kaharap ang babaeng tinuring niyang matalik na kaibigan. "Mahalina, you're brilliant but you're too soft. Ang kahinaan mo ay ang pagtitiwala mo sa mga tao." Ang mga salitang iyon, ang pagkakanulong iyon ang huling beses na hinayaan niyang may makalapit sa kanya. Mula noon, ipinangako niya sa sarili. Hindi na siya muling magtitiwala. Hindi na siya muling magpapakita ng kahinaan. Ang tanging kinikilala niya ay kapangyarihan at kontrol. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang aksidenteng ito ay isang aberya, isang sagabal, isang pagpapakita ng kahinaan na hindi niya kayang tanggapin. "Ana!" Tawag niya muli sa assistant na tahimik na naghihintay sa isang sulok. "Po, ma'am?" Yung taong tumulong sa akin," sabi niya. Tila nahihirapang bigkasin ang mga salita. "Nasaan siya?" "Hindi ko po sigurado, ma'am." "Find him," utos ni Halina. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. "Alamin mo kung sino siya. Maghanda ka ng tseke. Isang malaking halaga. Gusto kong matapos na ang isyong ito. Ayokong magkaroon ng utang na loob kanino man." Para kay Halina, lahat ay transaksyon. Ang pagtulong ay may presyo. At babayaran niya ito para maputol na ang anumang koneksyon. Mabilis na tumango si Ana at lumabas ng silid. Naiwan si Halina sa katahimikan. Tanging ang tunog na lamang ng heart monitor ang kanyang kasama. Isang patunay na kahit gaano siya kalakas, ang puso niya ay tumitibok pa rin. Isang bagay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng bakal niyang panlabas. Makalipas ang ilang minuto,
Bumalik si Ana, ngunit ang mukha nito ay hindi mapinta. Tila ito kinakabahan at hindi alam kung paano sisimulan ang sasabihin. What is it? Walang pasensyang tanong ni Halina. Nahanap mo na ba? Oo po, ma'am. Nauutal na sagot ni Ana. Nalaman ko na po kung sino siya. Good. Give him the check and get his signature on a waiver. I don't want any future lawsuits. Ma'am, kasi po, nag-aalangang tumingin si Ana kay Halina. Ang lalaki pong tumulong sa inyo. Isa po siyang janitor sa Sinag Corporation. Natigilan si Halina. Isang janitor? Sa lahat ng tao, isang hamak na janitor mula sa sarili niyang kumpanya. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, pagkainis marahil, o hiya. Hindi niya matiyak, pero bago pa man siya makapagsalita, idinugtong ni Ana ang mga salitang tuluyang gumimbal sa malamig na mundo ni Halina. Ma'am, at dahil po iniwan niya ang pwesto niya para tulungan kayo, natanggal po siya sa trabaho. Ang matinis na tunog mula sa heart monitor ay tila lalong umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Mahalina Montesilio, ang reyna ng Sinag Corporation, ay napako sa kanyang kinahihigan. Ang kanyang mga mata, na laging matalas at puno ng awtoridad, ay biglang nagpakita ng isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa limot, pagkalito. Kinabukasan, bumalik si Likha sa Sinag Corporation. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya ay mas mabigat kaysa dati. Ang dating kumikinang na sahig ay tila isang madilim na lawa na lalamon sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hindi na siya bahagi ng lugar na ito. Narito lang siya para kunin ang kanyang huling sahod at ang kakarampot na separation pay. Habang naglalakad siya patungo sa Human Resources Office sa basement, naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Ang mga dati niyang kasamahan, mga kapwa janitor, mga gwardya, ay nagbubulungan habang siya'y dumaraan. Ayan na siya. Kawawa naman, dahil lang sa pagiging pakialamero. Narinig ko, sinigawan daw ni Mr. Rivas. Hindi sila nilingon ni Likha. Itinuon niya ang kanyang tingin sa sahig at binilisan ang kanyang paglakad. Bawat bulong ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Ang ginawa niyang pagtulong ay naging isang kasalanan sa mata ng iba. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang pangarap nilang tindahan ay muling magiging isang pangarap na lamang. Pagdating niya sa HR, agad siyang hinarang ng isang babaeng nasa front desk. Likha magdiwang? Tanong nito. Tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Opo, kukunin ko lang po sana ang huli kong sahod. Mahina niyang sagot. Kinuha ng babae ang telepono at may tinawagan. Nandito na po siya, sabi nito sa kausap. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumaling ito kay Likha. Sumunod ka raw sa akin. Pinapatawag ka. Saan po? Nagtatakang tanong ni Likha. Sa opisina ng CEO. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Likha ang mga salitang yon. Ang CEO? Si Miss Mahalina Montesilio? Bakit? Anong kasalanan na naman ang nagawa niya? Baka naman idedemanda siya dahil sa pagdikit ng maduming kamay niya sa mamahaling damit nito. Nanginginig ang mga tuhod ni Likha ababang sumusunod sa babae papasok sa isang private elevator. Ang elevator na ito ay para lamang sa mga top executive. Ang sahig ay may malambot na carpet at ang hangin ay may amoy ng mamahaling pabango. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, isang ibang mundo ang tumambad sa kanya. Tahimik, malawak. Ang lahat ay gawa sa salamin, bakal, at mamahaling kahoy. Iginiya siya sa isang malaking pinto na may nakaukit na gintong plaka. Mahalina Montesilio, President and CEO. Kumatok ang babae bago siya pinapasok. Pagpasok ni Likha, tila siya ay lumiliit. Ang opisina ay kasing lawak ng isang maliit na bahay.
Ang isang pader ay purong salamin kung saan tanaw ang buong syudad at sa gitna ng lahat, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy, nakaupo ang reyna ng kahariang ito, si Mahalina Montesillo. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. May maliit na puting benda sa kanyang noo, ang tanging bakas ng naganap na aksidente. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maigi, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. Malamig. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Maupo ka," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Umupo si Likha sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya'y anumang oras ay lulubog siya rito. Nagtagal ang katahimikan. Kinuha ni Halina ang isang maliit at manipis na papel mula sa isang drawer. Isang tseke. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, palapit kay Likha. 500,000 piso, sabi ni Halina. Diretso sa punto. Bayad para sa pagtulong mo sa akin at para na rin sa abalang na idulot ko sa'yo. Napatitig si Likha sa tseke. 500,000, halos doble ng halagang kailangan niya para sa tindahan ng kanyang ina. Nakita niya sa isang iglap ang katuparan ng kanyang pangarap, ang ngiti sa mukha ng kanyang ina. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Halina, mga matang tila nagsasabing, isa lamang itong simpleng transaksyon. Isang bagay sa loob niya ang nag-init, ang kanyang dignidad. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang tseke. "Hindi ko po kailangan yan, ma'am," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Tinaasan siya ng kilay ni Halina. "Hindi sapat. Pwede kong gawing 1,000,000. Umiling si Likha. At sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang CEO ng diretso sa mga mata. Nawala ang kanyang kaba, napalitan ng isang tahimik na determinasyon. "Hindi po tungkol sa pera, ma'am," paliwanag niya. "Nang makita ko po kayong nakahandusay sa kalsada, hindi ko po naisip na CEO kayo ng Sinag Corporation. Ang nakita ko lang po ay isang taong nangangailangan ng tulong. Ginamit ko po yung damit ko para mapigilan ang pagdurugo ninyo, hindi para kumita ng pera." Natigilan si Halina. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga numero, sa kita, sa mga kontrata. Ang konsepto ng pagtulong ng walang hinihintay na kapalit ay isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, isang hamak na janitor na tinanggalan niya ng trabaho, ngunit may prinsipyong hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Halina. Ang pagiging arogante ay napalitan ng kuryosidad. Kinuha niya ang tseke at sa harap ni Likha, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Tapos ay pinunit ulit. Napanganga si Likha sa ginawa niya. "Tama ka," sabi ni Halina. Ang kanyang boses ay may kakaibang tono na ngayon. Ang isang utang na buhay ay hindi nababayaran ng pera. Tumayo siya at lumakad papunta sa malaking bintana. Tinitignan ang syudad sa ibaba. "Pero hindi ako sanay na may utang kaninuman, Mr. Magdiwang." Humarap siyang muli kay Likha. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, isang ideyang mapangahas. "Kung ayaw mo ng pera, kung gayon, bayaran mo ang utang na loob na ito sa ibang paraan." Naguluhan si Likha. "Aano pong ibig ninyong sabihin, ma'am?" Naglakad si Halina pabalik sa kanyang mesa at humalo kip-kip. Tinitigan niya si Likha na para bang isa itong komplikadong problema na kailangan niyang solusyonan. "Mula bukas," sabi niya, "ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Ikaw na ang magiging personal assistant ko." Napatayo si Likha sa sobrang gulat. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Mula sa pagiging isang janitor na tinanggal sa trabaho, ngayon ay inaalok siyang maging kanang kamay ng pinakamakapangyarihang babae sa gusaling iyon. Hindi niya alam kung ito ay isang gantimpala
o isang parusa. Ang unang araw ni Likha bilang personal assistant ng CEO ay parang isang panaginip o mas tamang sabihin, isang bangungot. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa banyo ng mga empleyado, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang suot niyang itim na suit ay hiniram niya sa kanyang pinsan na security guard. Medyo maluwag ito sa balikat at mahaba ng kaunti ang manggas. Pakiramdam niya ay isa siyang batang naglalaro sa damit ng kanyang ama. Ang kurbata sa kanyang leeg ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanya. Mas komportable pa siya sa luma niyang uniforme ng janitor. Doon, alam niya kung sino siya. Dito, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Ang kanyang mesa ay nasa labas mismo ng opisina ni Halina. Gawa ito sa salamin at may sarili itong high-tech na computer at isang teleponong maraming butones na hindi niya alam kung para saan. Ang silya ay malambot at umiikot. Napakalayo sa kanyang lumang stool sa utility room. Keipe! Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatalon si Likha sa gulat. Nakatayo si Halina sa may pinto ng opisina nito. Nakatingin sa kanya ng walang kaemo-emosyon. Black, walang asukal. Oo po, ma'am. Mabilis niyang sagot. Nagmamadali siyang pumunta sa pantry. Nakita niya ang isang makinang panggawa ng kape na mas mukha pang komplikado kaysa sa makina ng jeep. May mga ilaw, mga pindutan, at mga lalagyan ng kung ano-ano. Sinubukan niyang alalahanin kung paano ito ginagamit ng mga empleyado noon. Pinindot niya ang isang buton. Isang malakas na ugong ang narinig niya at pagkatapos ay may tumalsik na mainit na tubig. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang hawak niyang tasa. Sa kasamaang palad, hindi lamang sa sahig tumapon ng kape. Ang ilang tilamsik ay tumama sa isang salansan ng mga dokumento na nakapatong sa isang kalapit na mesa. Anong nangyayari dito? Isang mataray na boses ang nagsalita. Si Leo, ang dating assistant ni Halina na ngayon ay nalipat sa ibang departamento. Kasama niya ang dalawa pa nitong kaibigan at lahat sila'y nakatingin kay Likha na para bang isa siyang nakakadiring insekto. Papasensya na po. Lilinisin ko po, sabi ni Likha. Namumula ang mukha sa hiya habang kumukuha ng basahan. Mag-ingat ka nga. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga papel na yan? Sabi ni Leo, sabay agaw sa mga dokumento. Hay! Ano pa nga bang aasahan natin? Mula sa mop at timba, biglang ginawang assistant. Baka akala niya, nililinis niya rin ang mga to. Nagtawanan ang mga kasama ni Leo. Naramdaman ni Likha ang bawat tawa na parang isang sampal. Hindi siya umimik. Pinunasan niya ang natapong kape sa sahig at sa mesa, tinitiis ang mga mapanlibak na tingin na ipinupukol sa kanya. Sa buong umaga, iyon ang naging eksena. Siya ang naging sentro ng tsismis at katatawanan. Inutusan siyang mag-photocopy, bumili ng merienda, at magbuhat ng mga kahon, mga gawaing malayo sa trabaho ng isang executive assistant. Ginawa niya ang lahat ng walang reklamo. Tiniis niya para sa kanyang ina. Pagbalik niya sa kanyang mesa, may isang makapal na folder na naghihintay sa kanya. Isang note mula kay Halina ang nakadikit dito. Sort these. I need a summary of all major expenditures from the last 10 years by tomorrow morning. Binuksan ni Likha ang folder. Ang laman nito ay sandamakmak na mga luma at nagusot na resibo, mga invoice at mga report na tila walang sinumang nagtangkang ayusin sa loob ng isang dekada. Imposible. Paano niya ito gagawin? Hindi siya marunong gumamit ng Excel o ng anumang komplikadong software. Pumasok si Halina sa opisina nito nang hindi man lang siya tinitignan. Isang pagsubok. Alam ni Likha na sinusubok siya ng babae. Gusto nitong makita kung susuko siya. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, nagsimulang mag-uwian ang mga empleyado. Ang ingay ng opisina
ay unti-unting napalitan ng katahimikan, ngunit si Likha ay nanatili sa kanyang mesa, nakatitig sa bundok ng mga papel sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. "Kaya mo to, Likha," sabi niya sa sarili. Hindi niya kailangan ng computer. Ang kailangan niya ay ang sistemang natutunan niya sa probinsya. Kumuha siya ng ilang malinis na papel at lapis. Sinimulan niyang paghiwa-hiwalayin ang mga resibo. Inuna niya ang mga taon. Pagkatapos, sa bawat taon, pinaghiwalay niya ang mga ito ayon sa klase, kuryente at tubig, opisina supplies, biyahe, representasyon, simple, lohikal. Ang paraang naiintindihan niya. Lumipas ang mga oras. Kumalam ang kanyang sikmura. Inaantok na siya. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagod, iniisip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang pangako niya rito, iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Madaling araw na nang matapos siya. Ang bundok ng mga papel ay nasa loob na ng mga folder. Maayos na nakasalansan at may mga label na sulat kamay. Sa ibabaw ng mesa ni Halina, iniwan niya ang isang malinis na papel kung saan nakasulat ang buod ng lahat. Simple, direkta, at madaling maintindihan. Nang handa na siyang umalis, napansin niya ang isang halaman sa sulok ng opisina ni Halina. Isa itong magandang orchid, ngunit ang mga dahon nito ay naninilaw at ang mga bulaklak ay nalalanta. Tila nalunod ito sa tubig at kulang sa sikat ng araw. Naalala niya ang kanyang ina na mahilig sa mga halaman. Kumuha siya ng isang maliit na sticky note mula sa kanyang mesa. Gamit ang lapis, mabilis niyang iginuhit ang halaman. Pagkatapos, sa ilalim nito, idinagdag niya ang isang maikling paalala. Paggising ng umaga, si Halina Montesillo ang unang dumating sa opisina. As usual, inaasahan niyang makikita ang gulo sa mesa ng bago niyang assistant at isang resignation letter. Ngunit hindi iyon ang kanyang natagpuan. Nakita niya ang mga folder na perpektong nakaayos. Kinuha niya ang handwritten summary. Nagulat siya sa pagiging simple, ngunit epektibo nito. Sa isang tingin, naintindihan niya ang 10 taon ng gastos na hindi kailanman nagawang ayusin ng mga dati niyang assistant na may MBA pa. Pagkatapos, napadako ang kanyang tingin sa kanyang mesa. Sa tabi ng kanyang computer, may isang maliit na sticky note, isang perpektong guhit ng kanyang nalalantang orchid, at sa ilalim nito, isang sulat kamay na mensahe. Kailangan po ng kaunting sikat ng araw. Napatitig si Halina sa munting papel. Hindi niya alam kung gaano katagal. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang bagay na hindi pera o kontrata ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Isang simpleng guhit, isang simpleng paalala mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Sa loob ng isang linggo, isang hindi inaasahang kapayapaan ang unti-unting namuo sa opisina ni Halina Montesillo. Si Likha, sa kabila ng panunukso ng ibang empleyado, ay naging isang aninong laging nariyan. Tahimik, mabilis, at nakakagulat na epektibo. Hindi na siya nagtapon ng kape. Natutunan na niya ang pasikot-sikot sa pantry. Ang schedule ni Halina ay nasa ayos. Ang kanyang mga dokumento ay organisado. At ang kanyang orchid, na inilipat niya sa tabi ng bintana, ay tila unti-unti nang nabubuhay muli. Pinagmamasdan niya si Likha mula sa kanyang mesa. Nakaupo ito ng tuwid, seryosong binabasa ang isang memo. Ang suot nitong suit, na halatang hiram pa rin, ay hindi na mukhang katawa-tawa sa paningin niya. Nakikita niya ngayon ang determinasyon sa likod ng pagiging mahiyain nito. Isang partikular na katangian na hindi niya nakikita sa mga empleyadong lumaki sa yaman. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Halina ang isang bagay na malapit sa tiwala. Isang maliit na butil lamang, ngunit nariyan. At tulad ng isang babasaging bagay, ang kapayapaang yon ay biglang nabasag. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses ni Ana ang narinig niya. "Ma'am Halina,
May bisita po kayo sa lobby. Gusto raw po kayong makausap. Urgent daw po. Sino? Malamig niyang tanong. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. Nag-atubili si Ana sa kabilang linya. Si Miss Dalisay Suarez po. Natigilan si Halina. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Dalisay. Ang pangalan ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang alaala. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang maayos na mundo sa loob ng kanyang opisina ay tila biglang naging magulo. Papasukin mo siya. Utos niya. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may matamis na ngiti. Ang parehong ngiti na ginamit nito para lokohin siya noon. Halina! Bessie! Masayang bati ni Dalisay na para bang wala ni isang araw na lumipas sa pagitan nila, na para bang walang sugat na nilikha. Hindi tumayo si Halina. Hindi siya ngumiti. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Dalisay, sabi niya, ang pangalan ay parang isang mapait na lasa sa kanyang dila. What do you want? Ang ngiti ni Dalisay ay hindi nawala. Ngunit may kislap ng pagkainis sa mga mata nito dahil sa malamig na pagtanggap. Lumapit ito at walang paalam na umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Halina. Ang parehong silya kung saan umupo si Likha ilang araw lang ang nakalipas. Grabe ka naman, Halina. 5 years, 5 taon na ang nakalipas, hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin? I came here as a friend. We stopped being friends 5 years ago, maring sagot ni Halina. Biglang bumalik ang alaala sa kanyang isip, kasing linaw ng salamin. Ang gabi kung kailan niya natuklasan ang lahat. Si Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan at business partner, ay nakikipagsabwatan kay Marco, ang kanyang nobyo noon. Plinano nilang kunin ang kumpanya mula sa kanya. Ang sakit ng dalawang pagkakanulo ng sabay-sabay ay halos dumurog sa kanya. Iyon ang gabi kung kailan namatay ang dating Mahalina at ipinanganak ang Reynang Yelo na kilala ng lahat ngayon. Look, I know I made a mistake, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagsisisi. Bata pa tayo noon. Marupok. But people change, Halina. I've changed. My company, Suarez Holdings, is doing well at nandito ako para mag-alok ng isang business proposal, isang partnership, a way to finally heal the past. Pinagmasdan ni Halina si Dalisay. Ang bawat salita, ang bawat galaw ay kalkulado. Isang pag-arte. Kilala niya ito. Kilalang kilala. I'm not interested, matigas na sabi ni Halina. Pag-isipan mo muna, Halina. Malaki ang maitutulong nito sa Sinag Corp at sa ating dalawa. Inilapag ni Dalisay ang isang makapal na folder sa mesa. This is a new beginning for us. Tumayo na si Dalisay para umalis. Ngunit bago ito makarating sa pinto, bumukas ito at pumasok si Likha. May dalang isang tasa ng tsaa. Ma'am, heto na po ang... Natigilan si Likha nang makita ang bisita. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad na lumipat ang atensyon ni Dalisay kay Likha. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Isang matamis at mapanoksong ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, at sino naman itong gwapong assistant mo? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Likha na halatang hindi komportable. Bago to Anong pangalan mo? Siya po si Likha, ma'am. Sagot ni Likha ng magalang. Bahagyang yumuko. Likha. Inulit ni Dalisay na parang nilalasap ang pangalan. What an interesting name. Naglakad ito palapit kay Likha at dahan-dahang inayos ang kurbata nito na medyo tabingi. Bagay sa'yo ang maging assistant ng isang reyna. Naramdaman ni Halina ang pag-init ng kanyang dugo. Nakita niya ang ginagawa ni Dalisay, ang parehong paraan, ang parehong laro, ang paggamit sa mga taong nasa paligid niya para saktan siya.
That's enough, Dalisay, mariing sabi ni Halina. Ang kanyang boses ay may babala. Tumingin si Dalisay mula kay Likha pabalik kay Halina. Isang mapang-asar na ngiti ang nasa kanyang labi. Protective ka pala sa mga tauhan mo ngayon. Good for you. Lumakad na si Dalisay patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at bumaling kay Halina. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Ngunit ang mga mata ay may nakatagong panunuya. Ang assistant mo, sabi nito, sapat lang para marinig nilang dalawa ni Halina. He looks naive, very trusting. Huminto ito saglit, hinahayaan ang mga salita na bumaon. Mag-ingat ka, Halina. Ang mga ganyang klase ng tao, madaling malinlang at gamitin laban sa'yo. At sa huling mga salitang yon, lumabas na si Dalisay. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan at ang laso ng pagdududa sa hangin. Naiwan si Halina, nakatitig sa folder na iniwan ni Dalisay. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa mga huling salita ng babae. Tumingin siya kay Likha, na tahimik na inilapag ang tsaa sa kanyang mesa. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihang walang kapalit. Ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. Madaling malinlang at gamitin laban sa'yo. Ang pader na yelo sa paligid ng puso ni Halina na nagsimula ng magkabitak ay muling tumigas at naging mas makapal pa kaysa dati. Lumipas ang mga araw matapos ang pagbisita ni Dalisay Suarez. Napansin ni Likha ang pagbabago kay Halina. Ang maliit na kislap ng init na nagsisimula nang sumibol sa mga mata nito ay muling napalitan ng yelo. Naging mas tahimik ito, mas malayo. Ang bawat utos ay mas maikli. Ang bawat tingin ay mas matalas. Hindi alam ni Likha ang dahilan, ngunit naramdaman niya ang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Hindi siya nagtanong. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang buong atensyon sa trabaho. Inayos niya ang lahat, mula sa schedule ni Halina hanggang sa mga papel sa mesa nito, nang may kakaibang dedikasyon. Naging paraan niya ito para ipakitang mapagkakatiwalaan siya na hindi siya katulad ng kung sino man ang nanakit dito noon. Isang hapon, ilang minuto bago ang isang mahalagang video conference sa isang investor mula sa Japan, isang maliit na krisis ang sumabog. Ang digital copy ng presentation file ay biglang na-corrupt at hindi mabuksan. Nagpanik si Ana at ang dalawa pang staff. Anong gagawin natin? 5 minuto na lang. Halos maiyak na sabi ni Ana. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nanatiling kalmado si Likha. Pumikit siya sandali. Naalala niya ang lahat ng dokumentong dumaan sa kanyang mga kamay. Miss Ana, mahinahon niyang sabi. Last week po may pinapirmahan si Ma'am Halina na hard copy ng draft. Nakita ko pong inilagay niya iyon sa asul na folder sa pangatlong drawer ng file cabinet niya. Nagmamadaling binuksan ni Ana ang drawer at naroon nga ang nakaprint na kopya ng presentation na iligtas ang araw. Mula sa loob ng kanyang opisina, narinig ni Halina ang lahat. Hindi siya nagsalita, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, sinundan niya ng tingin si Likha na tahimik na bumalik sa kanyang mesa na para bang walang nangyari. Kinabukasan, may bigla ang out-of-town meeting. Isang kliyente sa Batangas ang kailangang kausapin ng personal. Habang nasa biyahe, ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ay halos nakakabingi. Si Halina ay abala sa kanyang laptop. Ang mukha ay seryoso. Si Likha naman ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga luntiang puno at mga simpleng bahay na kanilang nadadaanan. Isang tanawing nagpapaalala sa kanya ng Baryo Pag-asa. Para hindi mainip, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit at medyo luma ng sketchbook at isang lapis. Ito ang kanyang munting mundo. Dito niya itinatago ang lahat ng hindi niya masabi. Nang maipit sila sa traffic, nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga daliri ay magaan na dumadaos-dos sa papel. Iguhit niya ang isang matandang nagtitinda ng buko sa gilid ng kalsada. Ang mga kulubot sa mukha nito ay nagsasabi ng libo-libong kwento. Pagkatapos ay isang batang nagpapalipad ng saranggola.
Bawat guhit ay may buhay, may damdamin. Nagsara na si Halina ng kanyang laptop. Napagod na ang kanyang mga mata. Sa inip, napatingin siya sa kanyang katabi. Nakita niya ang konsentrasyon sa mukha ni Likha at ang mabilis na paggalaw ng lapis nito sa papel. Sa unang tingin, akala niya ay nagsusulat lang ito. Ngunit nang masilip niya ang papel, nakita niya ang isang perpektong larawan. Naramdaman ni Likha na may nakatingin sa kanya. Mabilis niyang isinara ang sketchbook at nagkunwaring tumingin sa labas. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Halina. Nang dumating sila sa meeting place, napaaga sila ng kalahating oras. Umupo sila sa isang coffee shop para maghintay. Si Halina ay may tinawagan sa telepono. Ang boses ay seryoso at businesslike. Si Likha naman, sa pag-aakalang abala ang kanyang boss, ay muling binuksan ang kanyang sketchbook sa isang blankong pahina. Naisip na ituloy ang kanyang ginagawa. Biglang natapos ang tawag ni Halina. "They're on their way," sabi niya. Sa pagmamadali ni Likha na itago ang kanyang sketchbook, nalaglag ito mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig. Bukas, pareho silang yumuko para kunin ito. Ngunit mas mabilis ang mga mata ni Halina. Bago pa man ito makuha ni Likha, nakita niya ang pahinang nakabukas. At hindi na ito ang larawan ng matandang nagtitinda ng buko. Ito ay isang larawan niya. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga balikat ay bahagyang nakakuba. Ang mga mata ay malayo ang tingin. Walang bakas ng pagiging CEO. Walang tanda ng kapangyarihan. Ang naroon lang ay isang babaeng may pasan na kalungkutan. Sa ilalim ng guhit, may maliliit na salita. Ang reynang nag-iisa sa kanyang turi. Sa sobrang gulat ni Halina, nagawa niyang ilipat pa ang isang pahina. Isa pang larawan niya. Nakakunot ang kanyang noo, nakatitig sa computer, ngunit sa mga mata nito, iginuhit ni Likha ang bakas ng pagod at pag-aalala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Likha. Sa isang iglap, kinuha niya ang sketchbook mula sa sahig at mahigpit na niyakap. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa hiya. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya." Nauutal niyang sabi. Hindi siya makatingin kay Halina. Hinihintay niya ang sigaw, ang galit, ang pagsasabing isa siyang bastos at walang modo. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang dahan-dahan niyang itaas ang kanyang tingin, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang maskara ni Halina ay wala na. Ang mga mata nito ay hindi galit. Ang mga ito ay puno ng pagtataka, ng kuryosidad, at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Hindi pinansin ni Halina ang kanyang paghingi ng tawad. Sa halip, pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagtanong ito sa isang boses na mahina at halos isang bulong lang. "Bakit?" Nagsimula si Halina. Ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Likha. "Bakit sa lahat ng mga guhit mo, mukha akong malungkot?" Ang tanong ni Halina ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng ilang araw. "Bakit sa lahat ng mga guhit mo, mukha akong malungkot?" Hindi ito direktang sinagot ni Likha. Paano niya sasabihin sa pinakamakapangyarihang babae sa kanyang harapan na ang nakikita niya sa kabila ng mamahaling damit at matapang na anyo ay isang kaluluwang pagod at nag-iisa? Ngunit ang hindi nasabing mga salita ay tila mas malakas pa ang naging epekto. Nag-iwan ito ng isang siwang sa pader na yelo sa pagitan nila. Hindi na ganoon kalamig ang mga utos ni Halina. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, hindi bilang isang boss sa isang empleyado, kundi bilang isang taong sinusubukang umunawa. Si Likha naman, sa kabila ng hiya, ay naramdaman ng isang bagong responsibilidad. Ang protektahan ang munting liwanag na nagsisimula ng sumilay sa mga mata ng kanyang boss. Ngunit ang liwanag na yon ay muling nanganganib na takpan ng dilim. Muling bumisita si Dalisay Suarez sa opisina. Dala-dala ang kanyang matamis na ngiti at ang proposal
para sa partnership. Sa pagkakataong ito, tungkol sa isang malaking charity ball na inoorganisa ng Sinag Corporation bilang tanda ng ating bagong simula. Halina, gusto sanang maging major sponsor ng Suarez Holdings, sabi ni Dalisay habang sila'y nagpupulong sa loob ng opisina ni Halina. Nasa labas si Likha. Inaayos ang mga dokumento, ngunit sapat lang ang lakas ng boses ni Dalisay para marinig niya. May kung anong hindi tama sa tono nito. Masyadong perpekto, masyadong ensayado. Kailangan kong pumunta sa legal department, sabi ni Ana, ang executive assistant kay Likha. May mga kailangan lang akong ipacheck na kontrata. Pwede bang ikaw muna ang mag-asikaso kay Miss Suarez paglabas niya? Sige, sagot ni Likha. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Dalisay mula sa opisina ni Halina. Ngunit sa halip na umalis, sinabi nitong may hihintayin pa siyang tawag at hiniram muna ang isang maliit na conference room sa dulo ng pasilyo. Ilang sandali pa, inutusan ni Halina si Likha na dalhin ang isang set ng blueprints sa architecture department, 2 palapag ang baba. Habang naglalakad si Likha pabalik, tahimik ang buong palapag dahil karamihan ay nasa lunch break. Nang dumaan siya sa tapat ng conference room kung nasaan si Dalisay, bahagya itong nakabukas. Sapat lang para makalabas ang boses. At ang boses na narinig niya ay hindi na matamis at malambing. Ito ay galit. Puno ng pagbabanta. Hindi mo ba maintindihan? Narinig niyang sabi ni Dalisay sa kausap nito sa telepono. Sinabi ko nang ayusin mo ang lahat ng bakas. Walang pwedeng magduda. Oo, binayaran na kita ng malaki para gawin ang trabaho mo. Natigilan si Likha. Napatigil siya sa paglalakad at nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Anong ibig mong sabihin na may nakakita? Isang janitor? Siguraduhin mong hindi siya magsasalita. Janitor. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Likha. Siya ang tinutukoy nito. Basta gawin mo ang sinabi ko. Ang mahalaga, naging mukhang aksidente ang lahat. Ang pagkasira ng preno, ang timing. Lahat dapat perpekto. Hindi pwedeng masira ang plano ko ngayon, lalo na't malapit nang makuha ang tiwala ni Halina. Preno, aksidente, Halina. Ang tatlong salita ay parang mga kidlat na tumama sa isip ni Likha. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Ang biglaang paglitaw ni Dalisay matapos ang aksidente. Ang peking ngiti. Ang babala nito tungkol sa kanya. Hindi ito aksidente. Isa itong plano. Nanginginig na bumalik si Likha sa kanyang mesa. Ang kanyang muka ay maputla. Hindi niya alam ang gagawin. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na janitor na ngayon ay assistant? Laban sa isang makapangyarihan at respetadong CEO na si Dalisay Suarez? Tumingin siya kay Halina na seryosong nagtatrabaho sa loob ng opisina nito. Nakita niya muli ang babae sa kanyang mga guhit. Ang babaeng malungkot. Ang babaeng nag-iisa. Ang babaeng nasa panganib. Hindi siya pwedeng manahimik. Huminga siya ng malalim at tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Hinintay niyang matapos ang araw. Nang paalis na ang lahat at sila na lang dalawa ang naiwan, kumatok siya sa pinto ng opisina ni Halina. Ma'am, tumingin si Halina mula sa kanyang laptop, bakas ang pagod sa kanyang muka. Yes, Likha? May kailangan ka pa ba? Gusto ko lang po sanang may sabihin, ma'am. Importante po. Nakita ni Halina ang pag-aalala sa mukha ni Likha. Ibinaba niya ang kanyang salamin. What is it? Tutungkol po kay Miss Dalisay Suarez. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Halina. Ang pagod ay napalitan ng pagiging alerto at depensibo. Anong tungkol sa kanya? Ma'am, kanina po. Narinig ko po siyang may kausap sa telepono. Nagsimula si Likha, nanginginig ang boses. Galit po siya. At nabanggit po niya ang pangalan ninyo. Nabanggit po niya yung aksidente at yung preno ng sasakyan ninyo. Tinitigan siya ni Halina. Sinusuri ang bawat salita. Anong gusto mong palabasin, Likha? Ma'am, sa tingin ko po, hindi po aksidente ang nangyari sa inyo. Sa tingin ko po, plano po ang lahat.
Isang mahabang katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Likha ang gulat, marahil takot. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Halina ay isang bagay na mas masakit, pagkadismaya. Tumayo si Halina at humalukip-kip. Ang pader na yelo ay bumalik, mas makapal kaysa dati. Ang mga salita ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Madaling malinlang at gamitin laban sa'yo. Likha, sabi ni Halina. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Alam ko ang nakaraan namin ni Dalisay at alam kong nag-aalala ka. Pero ang naririnig ko sa'yo ay isang teorya na galing sa mga pira-pirasong salita na narinig mo nang hindi sinasadya. Pero ma'am, sigurado po ako sa narinig ko. Giit ni Likha. Umiling si Halina. Isang buntong hininga ng pagkabigo ang pinakawalan. Tumingin siya kay Likha na para bang isa itong batang nagkwekwento ng kababalaghan. Ang trabaho mo ay maging assistant ko, hindi scriptwriter ng pelikula, sabi niya. Ang bawat salita ay matalas. Huwag mong sayangin ang oras ko sa mga pantasya mo. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mga kopita ng champagne. Ito ang taunang charity ball ng Sinag Corporation at bilang CEO, si Mahalina Montesillo ang reyna ng gabi. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti at perpektong ayos, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Mula nang binalaan siya ni Likha tungkol kay Dalisay, isang maliit na tinig sa kanyang isip ang hindi matahimik. Kahit na pinagalitan niya ito, ang babala ay bumaon. Kasabay nito, ang babala naman ni Dalisay tungkol kay Likha ay patuloy na umuulit-ulit. Nasa gitna siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Napalingon siya. Si Likha, nakatayo sa kanyang tabi, suot ang isang disenteng itim na suit na sa pagkakataong ito ay tamang-tama na ang sukat. Pinaglaanan niya ito ng budget mula sa kumpanya. Sa unang pagkakataon, hindi ito mukhang assistant. Mukha itong kabilang sa lugar. I'm fine, sagot niya. Ngunit nang akmang aayusin niya ang isang hibla ng buhok, napansin niyang kumalas ang kawit ng kanyang mamahaling kwintas na diamante. Damn it! Mahina niyang bulong. Bago pa man siya makahanap ng paraan, lumapit si Likha. Ako na po, ma'am, sabi nito sa mahinang boses. Tumalikod si Halina at itinaas ang kanyang buhok. Naramdaman niya ang magaan at maingat na pagdampi ng mga daliri ni Likha sa kanyang batok. Ang init mula sa mga daliri nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Nagdulot ng isang pamilyar, ngunit matagal nang kinalimutang kilabot. Sa isang iglap, hindi siya ang CEO. Isa lang siyang babae. Ayan po, ayos na, bulong ni Likha. Malapit sa kanyang tainga. Humarap siyang muli. Pinipilit itago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Likha, wala siyang nakitang pagkukunwari. Tanging sinseridad at paghanga. Isang ngiti ang nagtangkang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang sandaling iyon ay binasag ng isang matamis na boses. There you are, Halina. At sino itong kasama mo? Si Mr. Likha. Si Dalisay, na parang isang ahas na may makulay na balat sa suot ni nitong emerald green gown. Mukhang ninanakaw ng assistant mo ang atensyon mo mula sa mga bisita, Dalisay, tipid na bati ni Halina. Kumuha si Dalisay ng 2 baso ng alak mula sa isang dumaraang waiter. Inabot niya ang isa kay Likha. Here, you look tense. Uminom ka muna para sa tagumpay ng gabing ito. Pero hindi po ako umiinom, ma'am. Tanggi ni Likha. Nonsense, isang gabi lang naman. It's a celebration, giit ni Dalisay. Sa ilalim ng mapilit nitong tingin, walang nagawa si Likha kundi tanggapin ang baso at uminom ng kaunti. Sa paglipas ng gabi napansin ni Halina na laging hinahanap ni Dalisay ng paraan
para makausap o mapalapit kay likha. Nag-aalok ng inumin, nagtatanong tungkol sa trabaho nito, pinupuri ito. Sa paningin ng iba, mukha itong palakaibigan, ngunit sa mga mata ni Halina, na ngayon ay mas mapagbantay, isa itong laro. Nang mag-excuse si Halina para kausapin ang isang mahalagang donor, nawala sa paningin niya sina Dalisay at Likha. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Hinanap niya ang mga ito sa paligid at doon, sa isang medyo madilim na bahagi ng beranda, nakita niya si Dalisay. Ngunit hindi si Likha ang kausap nito. Kausap nito si Mr. Velasco, ang CEO ng pinakamalaki nilang kalabang kumpanya. Ang kanilang pag-uusap ay palihim, ang kanilang mga galaw ay tila may itinatago. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Halina. Likha was right. Nagmamadali siyang bumalik sa ballroom. Hinahanap si Likha. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang sinabi ni Dalisay dito. Ngunit wala ito sa paligid. Nasaan siya? Bigla, isang nakabibinging tunog ang pumuno sa buong ballroom. Isang security alarm. Ang tunog ay hindi nagmumula sa hotel, kundi sa isang partikular na lugar. Sa taas, sa private suite na ginawang temporary office ni Halina para sa gabing iyon, lahat ng bisita ay napahinto. Nagkatinginan, nagbulungan. Nagsimulang tumakbo si Halina, kasunod ang mga security personnel ng hotel, patungo sa elevator. Ang puso niya ay kumakarera. Anong nangyayari? Ang kanyang isip ay nag-uugnay ng mga bagay. Ang babala ni Likha, ang pakikipag-usap ni Dalisay sa kalaban, ang pagkawala nilang dalawa, at ngayon, ang alarm. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tumakbo sila sa pasilyo patungo sa kanyang suite. Bukas ang pinto. Pumasok ang mga security. Sumunod si Halina. Nanginginig ang mga kamay. At ang nakita niya ay isang eksenang tuluyang dumurog sa munting tiwalang nagsisimula nang mabuo sa kanyang puso. Nakatayo sa tabi ng kanyang bukas na laptop si Likha. Tila ito nalilito at nahihilo. At sa screen ng laptop, malinaw na nakikita ng lahat, ay isang email. Isang email na naka-address kay Mr. Velasco. At naka-attach dito ang isang file na may pangalang Sinag Corp. 5-year financial projections, confidential. Ang email ay handa ng ipadala. Kasabay ng pagdating nila, lumitaw si Dalisay mula sa kabilang silid. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Likha, anong ginagawa mo dyan? Humarap si Likha sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Hindi ko alam. Inaya lang ako ni Ma'am Dalisay dito dahil may ipapakita raw siyang mahalaga para kay Ma'am Halina. Tumingin si Halina mula sa mukha ni Likha, tungo sa screen ng laptop at pabalik. Lahat ng ebidensya ay naroon. Malinaw, hindi maitatanggi. Ang babala ni Likha tungkol kay Dalisay ay isang palabas lang pala para makuha ang kanyang tiwala. At ang babala ni Dalisay tungkol kay Likha ay isang katotohanan. Ang oras ay tila huminto sa loob ng suite. Ang tanging gumagalaw ay ang kumukurap na cursor sa screen ng laptop, sa dulo ng email na handa nang sirain ang lahat ng binuo ni Halina. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga akusasyon na hindi pa binibigkas. Si Likha ay nakatayo roon. Ang pagkalito sa kanyang muka ay dahan-dahang napapalitan ng pag-unawa. Isang masakit na pag-unawa na siya ay nasa isang bitag. Halina! Hindi totoo yan. Ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala akong kinalaman dito, ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa galit na tinig ng mga board member na nakasunod kay Halina. Anong ibig sabihin nito, Montesillo? Sigaw ni Mr. Jimenez, isa sa pinakamatandang miyembro ng board. Isang janitor? Pinapasok mo ang isang espiya sa mismong pamamahay mo? Tawagan niyo ang pulis.
Ipakulong ang lalaking yan. Segunda ng isa pa. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Halina, naghihintay ng kanyang desisyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay likha. Ang kanyang isip ay isang maelstrom ng kaguluhan. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang batok kanina lang. Ang sinseridad sa mga mata nito. Ang mga guhit sa sketchbook. Bakit sa lahat ng mga guhit mo, mukha akong malungkot? Lahat ng yon ay kumakalabit sa isang bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala. Ngunit ang ebidensya sa kanyang harapan, ang laptop, ang email, ang file na siya lang ang may access, ay sumisigaw ng isang pamilyar na kwento, ang kwento ng kanyang nakaraan, ang kwento ng pagkakanulo. Halina, I'm so sorry. Sabi ni Dalisay, lumapit ito sa kanya. Ang muka ay puno ng pekeng awa. Sinubukan kong alamin kung ano ang nangyayari. Nitong mga nakaraang araw, nilalapitan na ako ni Likha. Sabi niya, may impormasyon daw siyang ibebenta. Hindi ako naniwala nung una, kaya sinubukan kong laruin ang gusto niya para makuha ng ebidensya. Kinuha ni Dalisay ang kanyang cellphone. Tignan mo, ang mga text niya sa akin. Ipinakita niya ang screen kay Halina at sa mga board member. Naroon nga, mga mensaheng nagtatanong ng presyo para sa importanteng impormasyon. Isang perpektong gawa-gawang katibayan. Hindi ako yan. Hindi ko yan numero. Pagtatanggol ni Likha, ang kanyang boses ay nanginginig na sa kawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay Halina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi sa mga board member, kundi sa kanya lamang. Ma'am Halina, maniwala po kayo sa akin. Pakiusap. Ang pagmamakaawang yun. Iyon ang halos dumurog sa puso ni Halina. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gustong-gusto niyang maniwala. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay mas malakas. Ang multo ni Marco, ang pagkakanulo ni Dalisay noon, lahat ay bumabalik, bumubulong sa kanyang tainga. Huwag kang magtiwala. Tingnan mo ang nangyari noong huli kang nagtiwala. Maulit lang ang lahat. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang namatay at napalitan ito ng isang malamig at basag na determinasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinapatahimik ang lahat. Ang buong silid ay naghintay. Tumingin siya sa security head. I-escort ninyo siya palabas. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang piraso ng salamin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Likha. Ang sakit sa mga mata nito nang marinig ang kanyang utos ay isang imaheng habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Ngunit itinuloy niya, kailangan niyang tapusin ito, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. At ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay parang isang patalim na sinasaksak niya, hindi lang kay Likha, kundi sa sarili niya rin. You're fired. Walang nang pumatak na luha mula sa mga mata ni Likha. Walang nang pagmamakaawa. Ang naroon na lang ay isang tahimik at basag na pagtanggap, para siyang isang sundalong sumuko sa giyera. Tumango siya ng dahan-dahan, isang beses lang, isang tango na nagsasabing, naiintindihan ko, tinalo mo na ako. Hindi na niya tinignan ng sinuman. Tahimik siyang naglakad, kasama ang mga gwardiya, palabas ng silid. Walang imik, walang salita. Habang naglalakad siya papalayo sa nagkakagulong mga tao, may isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng kanyang suit. Walang nakapansin dito. Dumaan lang ang mga sapatos, halos matapakan ito, hanggang sa ang lahat ay umalis na at bumalik sa ballroom para pag-usapan ang eskandalo. Naiwan si Halina sa suite, kasama ang katahimikan at ang malamig na hangin. Nang masiguro niyang wala ng tao, doon palang bumagsak ang kanyang mga balikat. Doon pa lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang lakas ay biglang naubos. Ang kanyang mga mata
ay napadako sa sahig, sa maliit at puting piraso ng papel na naiwan ni Likha. Dahan-dahan, na para bang isang napakabigat na bagay, yumuko siya para damputin ito. Isa itong resibo mula sa isang art supply store sa Quiapo. Ang pangalan sa resibo, Sining Ginto Art Supplies, ang petsa, kahapon, at ang mga nakalistang binili. Isang canvas, 18 ases 24 inches, isang set ng professional charcoal pencils, isang kneaded eraser, sa ibaba, ang kabuuang halaga, isang halagang katumbas ng halos kalahati ng sahod niya bilang assistant. Biglang naalala ni Halina ang isang bagay na sinabi niya kay Ana nung nakaraang linggo. My birthday is next week. Cancel all my appointments, I don't celebrate. Ang resibo ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang unang luha na pumatak sa loob ng 5 taon. Isang regalo. Isang regalong hindi na maibibigay. At isang katotohanang napakasakit harapin. Baka nga nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Ang katahimikan sa loob ng CEO's office ay mas mabigat kaysa dati. Wala na ang mga board member, wala na si Dalisay, wala na si Likha. Ang naiwan na lang ay si Halina at ang umaalingaw-ngaw na multo ng kanyang mga salita. You're fired. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na opisina, ngunit pakiramdam niya ay sinisikipan siya ng mga pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa resibong galing sa art supply store. Ang manipis na papel na yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kontratang pinirmahan niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan, naglakad siya palabas, patungo sa mesang inuokupa ni Likha kanina lang. Ang lahat ay maayos at malinis, tulad ng laging iniiwan nito. Ngunit sa ilalim ng mesa, nakasandal sa isang paa nito, may isang bagay na nakabalot sa simpleng brown paper. Maingat. Simple. Yumuko siya at kinuha ito ang regalo. Dinala niya ito, pabalik sa kanyang opisina, at maingat na inilapag sa kanyang mesa, sa tabi mismo ng resibo. Hindi niya ito binuksan. Hindi niya kaya. Ang simpleng bagay na yon ay isang testamento ng kabutihan, isang kabutihang sinuklian niya ng pagdududa at kawalang tiwala. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang kanyang mga mata. Muling nag-replay sa kanyang isip ang lahat. Ang babala ni Likha, ang pag-aalala sa mga mata nito, at ang tusong ngiti ni Dalisay, ang mga salita ni Dalisay. Madaling malinlang at gamitin laban sa'yo. Nilason na naman niya ang isip ko. Naisip ni Halina, isang galit sa sarili ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Hinayaan kong muli akong laruin ng multo ng aking nakaraan. Hinusgahan ko siya base sa sugat na ibinigay ng iba. Bigla, ang pagsisisi ay napalitan ng isang bagay na mas matalas, mas pamilyar sa kanya. Determinasyon. Ang yelo sa kanyang mga ugat ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi ito para protektahan ang sarili. Ito ay para sa paghahanap ng hustisya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ng head of security. Rivas! Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na bigat. Nasaan ka? Pauwi na po, ma'am. Bumalik ka. Ngayon din. Dalhin mo sa opisina ko ang lahat ng security footage mula sa hotel ngayong gabi. Lahat. Hindi lang ang nasa suite. Gusto kong makita ang lobby, ang mga hallway, ang veranda. Lahat. I want it in 10 minutes. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba na niya ang tawag. Sa sumunod na 2 oras, ang opisina ni Halina ay naging isang war room. Sa malaking screen ng kanyang computer, sunod-sunod na pinanood niya ang mga recording. Pabalik-balik. Paulit-ulit. Hinahanap niya ang isang bagay na mali. Isang butas sa perpektong plano ni Dalisay. Nakita niya ang eksena sa veranda. Ang palihim na pag-uusap ni Dalisay at ni Mr. Velasco.
Ngunit patunay lang iyon ng intensyon, hindi ng akto. Ibinalik niya ang recording sa hallway, ilang minuto bago tumunog ang alarm. Nakita niya si Dalisay na inaakay si Likha na tila medyo nahihilo, papasok sa suite. Ngunit bago sila pumasok, may isa pang security guard na lumapit kay Dalisay. Isang gwardiyang hindi niya kilala. At doon, sa isang iglap na halos hindi mapapansin kung hindi mo hahanapin, nakita niya ito. Isang mabilis na pag-abot. Isang puting sobre na lumipat mula sa kamay ni Dalisay, patungo sa kamay ng gwardiya. Isang tango. At ang mabilis na pag-alis ng gwardiya sa ibang direksyon. Stop! Replay that! Zoom in! Utos niya kay Rivas na nasa tabi niya, pawisan na sa tensyon. Paulit-ulit nilang pinanood ang eksena. Walang duda. Isang bayaran ang naganap. Iyon ang gwardiyang unang pumasok sa suite at nakahuli kay Likha. Sino ang gwardiyang yan? Tanong ni Halina. Bago lang po siya, ma'am. Agency hired para sa event, sagot ni Rivas. Tumango si Halina. Isang piraso ng puzzle, ngunit hindi pa sapat. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at nagdial ng isa pang numero. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan para sa mga sitwasyong nangangailangan ng mas malalim na paghuhukay. Miguel? It's Halina. Sabi niya sa kausap, isang private investigator. I have a job for you. I need it done tonight. Ano yon, Halina? May ipapadala ako sa iyong picture ng isang security guard. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya at busisiin mo ang bank account niya. I want to know if he receives any large deposits within the next 24 hours. Madali lang yan, sagot ng investigador. There's more, dagdag ni Halina. Ang kanyang boses ay bumaba. I need the call logs of Dalisay Suarez for the past 3 months, especially the weeks leading up to my accident. Narinig niya ang pagsipol ng investigador sa kabilang linya. That's a tall order, Halina. It will cost you. I don't care about the cost. I want the truth. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Halina sa kanyang silya. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na opisina ay nagmumula sa screen ng computer. Nakatitig siya sa regalo ni Likha, sa resibo, at sa nagyayelong imahe ni Dalisay sa screen. Naghintay siya. Lumipas ang 1 oras, 2. Halos mag-uumaga na nang muling tumunog ang kanyang telepono. Si Miguel. Nakuha ko na, Halina. Sabi nito. May malaking cash deposit na pumasok sa account ng security guard. Kaninang madaling araw lang. Galing sa isang offshore account na na-trace namin sa kumpanya ni Suarez. Napapikit si Halina. Isa pang piraso. At tungkol sa call logs, nagpatuloy si Miguel. Sinuyod namin ang lahat. Karamihan business calls. Pero may isang numero na paulit-ulit niyang tinawagan. 2 araw bago ang aksidente ninyo. Mga 10 beses sa loob ng 1 araw. Napahawak ng mahigpit si Halina sa kanyang mesa. Kaninong numero? Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. Hindi nakarehistro sa pangalan, pero na-trace namin ang lokasyon ng cell tower kung saan huling ginamit. Isang talyer sa Pasay, isang auto repair shop na kilala sa paggawa ng mga under-the-table na trabaho. Ang resibo sa mesa, ang sobre sa video, ang pera sa bangko, at ngayon, ang tawag sa talyer. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot. Hindi lang siya trinidor, muntik na siyang mapatay, at ang taong nagligtas sa kanya ay ang taong sinira niya. Ang press conference para sa formal na pagpirma ng partnership sa pagitan ng Sinag Corporation at Suarez Holdings ay puno ng mga kamera at mga reporter. Si Dalisay Suarez, na nakasuot ng isang nagniningning na puting damit, ay nasa entablado, nagsasalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at tagumpay. This partnership is not just about business, anya. Ang kanyang ngiti ay abot tenga. This is about friendship, about forgiveness, about 2 powerful companies coming together to build a better future. I am so honored to be sharing this stage with my dearest friend, a true icon of the industry,
Miss Mahalina Montecillo. Ang lahat ay pumalakpak. Ngunit nang tumayo si Halina para lumapit sa mikropono, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang kasiyahan. Malamig ang kanyang mga mata. Kalmado. Ang kalma ng isang bagyong malapit ng manalasa. Nakatayo siya sa tabi ni Dalisay, na inakbayan pa siya para sa mga kamera. Salamat, Dalisay. Nagsimula si Halina. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaaling-awngaw sa buong bulwagan. Indeed, this is a day of revelations. Ibinigay niya ang isang senya sa kanyang staff sa likod. You talk about friendship. Nagpatuloy si Halina, direktang nakatingin sa mga mata ni Dalisay na nagsisimula ng magtaka. Let's talk about the kind of friend you are. Bigla, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga logo ng dalawang kumpanya ay nag-iba. Ipinakita nito ang isang grainy security footage, ang eksena sa hallway ng hotel, kung saan inaabutan ni Dalisay ng isang puting sobre ang security guard. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang kanyang nanangiti ay biglang naglaho. Ha, Halina! Anong kalokohan to? Hindi siya pinansin ni Halina. You talk about partnership, sabi niya. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Let's talk about how you partner with my competitors. Ang imahe sa screen ay napalitan. Ngayon ay ipinapakita na ang eksena sa veranda, ang palihim na pag-uusap ni Dalisay at ni Mr. Velasco. Ang mga bulungan at palakpakan sa audience ay napalitan ng pag-uusyoso. This is ridiculous! Sabotage to! Sigaw ni Dalisay. Sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Halina. Ang pagkakahawak nito ay bakal. At higit sa lahat, sabi ni Halina, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na dinig ng lahat. You talk about building a better future. Let's talk about how you almost ended mine. Ang huling ebidensya ay lumabas sa screen. Isang bank statement na nagpapakita ng malaking cash deposit sa account ng security guard. At pagkatapos, isang audio recording. Ang boses ni Dalisay, galit at nag-uutos sa telepono. Hindi mo ba maintindihan? Ang pagkasira ng preno, ang timing, lahat dapat perpekto. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula sa screen patungo sa namumutlang mukha ni Dalisay. That's not me. Doktor yan, gawa-gawa lang yan lahat. Desperadong sigaw ni Dalisay. Gusto niya lang akong siraan. Tinangka ng assistant niya na magnakaw ng impormasyon at ngayon, ako ang sinisisi niya. Ang assistant ko? Tanong ni Halina, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You mean, the man you framed? Sa hudyat na yon, bumukas ang pinto sa gilid ng bulwagan. Pumasok si Likha. Hindi na siya ang dating janitor na laging nakayuko. Hindi na siya ang kinakabahang assistant. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo. Ngunit ang kanyang paglakad ay puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata ay kalmado at determinado. Sa likod niya ay isang lalaking nakayuko at nanginginig. Ang mekanikong kausap ni Dalisay sa telepono, natigilan ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nasa dalawang lalaking papalapit sa entablado. Imposible! Bulong ni Dalisay, hindi makapaniwala sa nakikita. Naglakad si Likha papunta sa ikalawang mikropono. Hindi niya tinignan si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Halina. Isang tahimik na pag-unawa ang namamagitan sa kanila. Ang pangalan ko po ay Likha Magdiwang, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. 2 araw po akong hindi natulog. Hinanap ko po ang lalaking ito. Itinuro niya ang mekaniko. Hinanap ko po siya hindi para maghiganti, kundi para sabihin sa kanya na hindi pa huli para gawin ang tama. Tumingin ang mekaniko sa mga manonood. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Inutusan po ako ni Miss Suarez. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Binayaran po niya ako para sirain ang preno ng sasakyan ni Miss Montecillo. Sabi niya,
Pananakot lang daw. Hindi ko po alam na ganito ang mangyayari. Patawarin niyo po ako. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang huling halakhak ay hindi para kay Dalisay. Ang mga pulis na tahimik na nakapwesto sa likod ay nagsimula nang maglakad palapit sa entablado. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Si Dalisay ay napaupo na lang sa sahig. Ang kanyang puting damit ay nagusot. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Habang ina-escort ng mga pulis si Dalisay palabas, ang lahat ng atensyon ay muling bumalik kay Halina at likha na magkatabi ng nakatayo sa entablado. Ang 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng isang aksidente, pinaghiwalay ng isang kasinungalingan, at ngayon ay muling pinagsama ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga tanong mula sa mga reporter at ng mga flash ng kamera, ang tanging nakikita ni Halina ay si Likha. Lumapit siya rito. Walang mikropono, walang audience. Para sa kanya, silang dalawa lang ang nasa silid. "I'm sorry," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon sa unang pagkakataon sa harap ng publiko. Ang mga salita ay hindi sapat, alam niya. "I'm so sorry, I was wrong not to trust you." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Likha. Isang nangangiting puno ng pag-unawa at pagpapatawad. "Ang mahalaga po, ma'am," sabi niya, "ay nalaman natin ang totoo." Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong kinasangkutan ni Dalisay Suarez ay naging usap-usapan sa mundo ng negosyo. Ngunit tulad ng lahat ng balita, unti-unti rin itong napalitan ng mga bagong issue. Si Dalisay ay nahaharap sa maraming kaso at ang kanyang kumpanya ay unti-unting gumuho. Ang hustisya, kahit mabagal, ay gumiling. Ngunit ang kwento ni Halina at Likha ay hindi nagtapos sa press conference. Sa Sinag Corporation, isang bagong departamento ang isinilang, ang Likha Foundation, isang inisyatibo ng kumpanya para tumulong sa mga mahihirap ngunit talentadong mga batang artist na pinamumunuan mismo ni Likha Magdiwang. Hindi na siya ang assistant na laging nakayuko. Ngayon, sa bawat pagpupulong na kanyang dinadaluhan, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at inspirasyon, nagsasalita para sa mga pangarap na minsan ay itinago rin niya. Isang hapon, pumasok si Halina sa opisina ng foundation. Nakita niya si Likha na abala sa pagtingin sa mga portfolio ng mga aplikante. Sa pader ng opisina nito, nakasabit ang isang malaking charcoal painting. Ang regalong hindi niya nabuksan noon. Ito ay isang larawan niya, nakatayo sa bintana ng kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, sa guhit ni Likha, ang mga mata niya ay hindi na malungkot. Mayroon ng bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. "Handa ka na?" tanong ni Halina, nakasandal sa may pinto. Tumingin si Likha at ngumiti. Ang ngiting iyon, na dati laging may halong hiya, ay malaya na ngayon. Kanina pa po. Ang biyahe papuntang Baryo Pag-asa ay malayong malayo sa tensyonadong biyahe nila papuntang Batangas noon. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Si Halina, sa unang pagkakataon, ay nakasuot ng simpleng maong at puting t-shirt. Walang bakas ng CEO sa kanyang anyo. Nang pumasok ang kanilang sasakyan sa isang maliit na baryo, bumagal ang takbo ng mundo. Mga batang naglalaro sa kalsada, mga matatandang nagkukwentuhan sa harap ng kanilang mga bahay, at ang amoy ng sariwang hangin at mga nilulutong pagkain. Ito ang mundo ni Likha. Sa harap ng isang simpleng bahay na may hardin ng mga bulaklak, isang matandang babae ang naghihintay. Nang makita nito si Likha na bumababa ng sasakyan, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag. "Anak!" Niyakap ni Likha ang kanyang ina ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila at pagmamahal. Ito ang eksenang laging nasa isip ni Likha. Ang kanyang pinakamalaking pangarap. "Inay, may ipapakilala po ako sa inyo," sabi ni Likha. Siya po si Halina. Lumapit si Halina. May bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nang tignan siya ng ina ni Likha, walang bakas ng paghuhusga sa mga mata nito.
tanging isang mainit at mapagkalingang ngiti. Halina, Hija, sabi nito. Hinawakan ng kamay ni Halina. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa anak ko. Halika kayo, pumasok kayo. Nagluto ako. Ang hapagkainan ay simple, ngunit puno ng pagkain at tawanan. Habang nagkukwento ang ina ni Likha tungkol sa kabataan nito, pinagmamasdan ni Halina ang dalawa. Nakita niya kung saan nagmula ang kabutihan ni Likha. Nakita niya ang pagmamahal na humubog sa kanyang pagkatao. Dito, sa maliit na bahay na ito, naramdaman ni Halina ang isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ng lahat ng kanyang yaman. Ang init ng isang tunay na tahanan. Pagkatapos kumain, may isa pang sorpresa si Likha. Inay, Halina, tara po. Dinala niya sila sa sentro ng baryo. Sa tapat ng maliit na kapilya, may isang bagong tayong tindahan. Sariwa pa ang pintura. Sa itaas ng pinto, may isang karatulang gawa sa kahoy at nakaukit dito ang mga salita. Tindahan ni Nanay. Naluha ang ina ni Likha. Hindi ito makapagsalita sa sobrang tuwa. Niyakap lang nito ang kanyang anak. Hindi lang po iyan, sabi ni Halina. Ngumingiti. Iniabot niya sa ina ni Likha ang isang susi. Yan po ang susi. Pero hindi lang po yan isang simpleng tindahan. Isa rin po yang supplier ng mga produkto mula sa Sinag Corporation. It's a business partnership. Tumingin si Halina kay Likha. Isang partnership na patas. Tulad ng lahat ng partnership na gagawin ko mula ngayon. Nang papalubog na ang araw, nakatayo sina Likha at Halina sa harap ng bagong tindahan. Pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng langit. Salamat, Halina, sabi ni Likha. Salamat sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Likha, sagot ni Halina. Tinuruan mo akong muling magtiwala. Iniligtas mo ako sa maraming paraan. Kinuha ni Likha ang kamay ni Halina. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang perpektong akma. Hindi na sila ang boss at ang empleyado. Hindi na sila ang reyna at ang janitor. Sila ay dalawang taong pinagtagpo ng tadhana, sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagbuklod ng katotohanan at pagmamahal. Mula sa likod nila, narinig nila ang masayang boses ng ina ni Likha. Hoy kayong dalawa! Pagbibiro nito. Ang ganda ng paglubog ng araw, ano? Tamang-tama para sa mga nag-iibigan. Kailan nyo naman ako bibigyan ng apo? Parehong namula ang mukha ni Likha at Halina. Nagkatinginan sila, ang dating yelong reyna at ang dating mahiyain na janitor. At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa Baryo Pag-asa, sabay silang tumawa ng malakas. Isang tawang malaya, masaya, at puno ng pag-asa para sa bagong umaga. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Likha at Halina. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang bawat minuto na inyong inilaan upang pakinggan ang kanilang mga tagumpay, kabiguan at pagbangon ay isang karangalan para sa akin. Ang pagsulat sa kwento ni Likha at Halina ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na sa mundong ito na puno ng pagkakaiba, mayaman at mahirap, makapangyarihan at simple, mayroong isang wika na naiintindihan ng lahat, ang wika ng kabutihan. Ito ay isang pagtatangka na ipinta ang isang larawan ng pag-asang laging may liwanag sa kabila ng dilim. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay, naalala natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag, bagkus ito ay nakakakita. Nakikita nito ang halaga ng isang tao sa kabila ng kanyang nakaraan o estado sa buhay, na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala sa atin, kundi para na rin sa ating sarili, upang tayo ay tuluyang makalaya. At higit sa lahat, na habang may pag-asa at pananampalataya, laging may bagong umaga na naghihintay. Ang kwentong ito ay hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat na. Kaya't inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng isang salita, isang aral,
o isang damdamin na tumatak sa inyo mula sa kwentong ito? Ano ang inyong paboritong sandali? Ano ang aral na inyong babaunin? Ang inyong mga boses at saloobin ang magbibigay ng tunay na buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.